sa privilege at tayo may makapag-aral din sama-sama ng salita. Tayo po lahat ay tumayo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Isaiah. Isaiah 6 verse 8. Magandang gabi po sa lahat. Sama-sama po tayo mag-aral. Nakakatuwa po yung pinuntahan namin conference of coaching ni Pastor. Ay marami po kami natutunan. Ganda pa rin po yung nakaka-attend ng mga ganun. Kami po yung natututo. Si Pastor Pan, yung lalo na yung kanina, ay maganda po yung kanyang mga ituturo, mga insights. So, salamat sa Panginoon. Basahin po natin Isaiah 6, verse 8. Ready? Verse 8, all together, ready? Read. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then said I, here am I, send me. Tayo po yung malalaki. Lord, i-bless po ako yung salita. Pagpalain niyo po ito at maging encouragement po sa inyong mga anak. Patawad sa mga kasalanan at lagi niyo kaming gagabayan ng inyong pangher at pusin ng inyong banal na spirito at maging kagamit-gamit sa inyong gawain. Sa iyo po ang kapulihan. Salamat po. His name. Kung po po kayo, salamat po. So, ang title po ng ating pag-uusapan ay paano maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Bawat iba sa trabaho, may mga requirements. Pag hindi mag-a-apply ng wala niya, ngayon, wala daw lisensya si Kuya ito, nalimutan mo. Pero kapitan, wala siya lisensya, talaga hindi siya makakapagtrabaho sa Asgard. Oo, ganun din yung member namin na guard na wala nila lisensya, na-renew yun, saka nakapagtrabaho. So may qualification. Pag ikaw naman ay mag-a-apply sa gobyerno, kailangan ng civil service. Ngayon, kung hindi ka naman civil service, pwede ka jail. Pero kung gusto mo nagkaroon ng posisyon, civil service passer ka. Teacher, kailangan board passer ka. Ngayon, bilang lingkod ng Panginoon, bilang mga magagawa ng Panginoon, ano po ba ang qualification? Ano kailangan natin katangin? Para tayo ay maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Okay? Naalala ko pa nung ako ay nagtatrabaho sa Manila Bank. Nauna kasi akong na-employ bago doon sa manager ko. Kaya nung dumating siya sa bangko, nandun na ako, hindi niya na ako matatanggal. Tanggap na ako eh. Doon dumating siya, maraming mga nag-a-apply. Ang tataas ng grade, ibang school, Ateneo, UP, talagang mga magagaling na school. Pero nung siya ay tumingin, ayoko nito. Kasi ano yung bank teller. Ayoko nito, pangit. Ayoko nito, pangit. Sabi ko, sir, kahit naman, ang taas ng grade dito, valedictorian pa, ayoko niya, pangit. Yung pamira ng mandir na to. Buti na lang pala, nauna ako natanggap sa kanya. Yung gusto lahat magaganda na babae. May lalaki yun. And later doon, nagkaroon ng problema. Siya natanggal. So, meron pong qualification. So, ngayon, ano pong qualification mo na nais maging magamit-gamit sa gawain ng Panginoon? Number 1, ay simple lamang. Yan po ay pinrich din po sa camp. James 4 verse 10. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Kung gusto mong maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon, okay? Number 1, ay maging mapagpakumbaba. Simple. Maging mapagpakumbaba. Nasabi po sa James 4 verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Humble yourselves. Pagkumbaba. By nature, aminado ko, hindi ako ganito. Pero tinuruan ako ng Panginoon in the hard way. Kung time ng pandemic, na kung saan ay walang-wala na kami, at hindi ko naman ugali manghingi, ang nangyari, wala ng pera, wala akong pagkain. Natuto ko rin lumuhod sa Panginoon at pumasa sa kanyang pagkukuha.
bumaba, natulungan ka. At ang kagandahan mula noon hanggang ngayon, hindi na kami pinapabayaan. Hindi kami talaga pinabayaan ng Panginoon. Darating ang time na magbabayad ng bill, hindi ako kinakabahan kahit wala akong hawak na pera. Kasi alam ko, noon ng pandemic hindi tayo pinabayaan ng Panginoon, ngayon pa kaya. Ganun naman ang nangyayari. Bago yung on the day o before the day, may pumapasok na offering sa at support, ay nababayaran. Tapos ngayon, may first fruit. Hindi tayo mababayaan ng Panginoon. Tatandaan niyo po yun. Be humble. James 4 verse 6. Ano sabi po dito? James 4 verse 6. God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Ito po yung dahilan kung bakit binigyan ng Panginoon si Apostle Paul ng thorn in the flesh. Kasi siya po ang apostol na may pinakamaraming na isulat sa Biblia. Alam niyo po ba yun? Pwede siya magyabang. Kaya binigyan din siya ng thorn in the flesh upang hindi siya makapagyabang. Ano sabi ng Panginoon? My grace is sufficient for thee. Diba? Another verse, dalawa po sa Old Testament. Proverbs 15 verse 33. Parehas po ang laman. Proverbs 15:33 at Proverbs 18 verse 12. Okay? Isa po ang nilalaman nito. Before honor is humility. Okay? Kung gusto mo na ikaw ay taas ng Panginoon, then be humble. Kung ikaw ay estudyante, matuto ka magpaturo. Kung ikaw ay babae, matuto ka magpaturo. Kung ikaw ay tatay, marunong ka magpaturo. Kasi pag tayo hindi magpapababa, paano tayo gagamitin ng Panginoon? Makaas ka. Paano ka pa itataas? Makaas ka na pala. Amen po ba? So, kailangan ng Panginoon ay yung may mababang puso. Okay? Hindi naman ibig sabihin ng mababang puso ay naglalakad ka na, mapagmumaba ako, mapagmumaba ako. Hindi ho ganon. Hindi ho yung itsura, yung attitude of the heart. Kasi meron din naman taong inverted pride. May nakaharap akong ganyan sa Tagkawayan, Quezon. Palitan kami nun. Ang ibig sabihin ng inverted pride, yung parang bang kunyari, humble ka, pero totoo, mayabang ka kasi ayaw mo sumunod, ayaw mo makinig. Ayaw mo lang ipahalata. Inverted pride ang tawag. So, yun ang number 1 para gamitin po tayo ng Panginoon sa kanyang pabasa. Number 2, 1 Samuel 15:22. Ito, pamilya po sa inyo. Okay? Be humble o kung mapagpababa. Number 2, kung gusto mong gamitin ka ng Panginoon, 1 Samuel 15:22, ang sabi po dito, behold, to obey is better than sacrifice. Bakit usually ang isang tao o isang Kristiyano, kahit magaling, kahit maganda, kahit matalino, kahit na sinabi mong may kaya sa buhay, bakit kaya siya hindi nagiging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon? Bakit kaya? Yung isa, mapumataas ka. Pero yung pangalawa, hindi masunurin. Hindi masunurin una sa kalooban ng Diyos, pangalawa sa salita ng Diyos, pangatlo sa pastor. Kasi ang sinusunod niya ay ang kanyang sariling kalooban. Kaya hindi siya makapaglingkod-lingkod sa Panginoon. Take note, darating ang panahon, haharap tayo sa Diyos. At pag ikaw ay hindi naglingkod, hindi mo pwedeng sabihin, mag-faithful naman ang magulang ko, faithful naman ang anak ko, faithful naman ang asawa ko. Individual accountability po yan. Huwag natin sabihin professional tayo. Hindi na natin pwedeng sabihin sa Diyos yun. Hindi na natin pwedeng sabihin yung bangko, yung pera ko sa bangko, o yung natulungan ko. Hindi. Ilang kaluluwa ang naakay mo para sa Panginoon. Kung hindi man naakay, nasolving, at least, ikaw ay may ginagamit para yung iba'y magpatuloy. Manatili. Hindi ikaw yung naging katikisuran. Kasi sabi ng salita ng Diyos, mas mabuti pa ba na talian na ngayon, bato, yung gilingan, ihagis ko sa dagat, kaysa maka-open ng bagong ano. Mahirap yung ganun.
Hindi na nga nakakapagdala ng bagong bisita, hindi na nga nakakapag-solvent siya pa ang source para mawala ang iba. Yung bitaw ng bibig mo, parang espada, ang talas. Oo, hindi ka nakakapag-akay, nakakadisgrasya ka pa. O siguro naman sana wala ka na dito. Pero, sign of carnality, sign of immaturity. Dapat tayo po ay masunurin. Ano pa? John 14, verse 15. Okay? Napaka-exing verse, pero napakahalagang verse. Ano po ang sabi ng John 15 and John 14, 14 and verse 15. Okay? I hope ma-memorize ko ito by heart. If you love me, keep my commandments. Okay? Noong unang panahon ng matatanda, di ba, nung tayo ay hindi pa mga Baptist, di ba, yung mga matatanda, hindi tayo palayon, sila palayon. Pare, aalat ka ba sa amin sa piyestahan sa isang taon o sa bakasyon? Oo, darating ako. Ganun lang ang usapan, tapos na yun. Darating yun. O kasal ng inaanak mo, ha? Dumating ka. Abay, syempre, inaanak mo yan, darating ako. Tapos na yun. Ngayon Brad, sa linggo ha? Opo. Tinext pa ng pastor. Brad, sa linggo ha? Opo, pastor, darating ako. O Brad ha? Alas 9:30, darating ka. Opo, pastor. Brad, nung alas 9, pastor, may gagawin pala ako. Ano na namang usapan yun? Nasaan ang kahalagahan ng Panginoon doon? Ano niyo ba? Napakaraming ngayon? Hindi ka tulad dati na sinabi mo, oo, ang oo ay oo. At ang hindi ay hindi. Lagi tayong maging masunurin sa kalooban ng Panginoon. Deuteronomy, bakit? Nandito ang pagkapala, Deuteronomy 11, 26 to 27. Huwag natin kakalimutan na yung mga sumusunod ay may pagpapala. Okay? Huwag niyo maakalain na pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka pagpapalain. Pero huwag mo lang din nakakalain na laging ang pagpapala ay material. Doon kasi tayo magkakamali. Pag lagi ka sumusunod, dahil akala mo, lagi ka pagpapalain ng pera, hindi pera. Pwedeng material, pero pwede rin spiritual. Ano ang sabi sa 26? Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you will obey. Kaya tatanungin mo sa sarili mo, bukod sa pagdalo mo sa church, sumusunod ka ba talaga sa kalooban ng Diyos? Natutupad mo ba ang Great Commission? Ano yung Great Commission? Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even at the end of the world. Amen. In short, go out with souls, disciple them. Teach them baptism. Yun ang tanong, kasama ka ba sa naglilingkod sa Diyos? Kung Kristiyano ka, umaattend ka, okay yun. Pero ano ang kaibahan ng isang Kristiyano umaattend? Ano ang kaibahan po, mga kapatid, na Kristiyano umaattend? Umuwi, at namumuhay siya ng sarili niya sa isang Katoliko na umaattend sa church paglinggo at umuwi at ginagawa din niya ang kalooban niya. Anong pagkakaiba natin sa unsaved? Ganun naman save. Minsan nga, hindi nila naunawaan yung mensahe. Minsan din, lutang yung nakikinig sa mensahe ng speaker. Pag tinanong mo sa bahay, hindi pa nga nakakalayo ng gate. Ano yung mensahe ng speaker? Hindi ko masyadong naintindihan. Bakit di mo inintindi? Ba't ka pumunta sa church? Para ritual? Para maupo? Baka, ang gusto mo preaching ang Panginoon ay sumainyo. Baka gano'n lang dahil nag-church ka. Hindi tayo ritual dito. Amen mo ba? Yeah. Tayo po ay sumasamba na, tututo. At yun ang ating ina-apply. So, be obedient. Be obedient. And then number 3, Isaiah 6 verse 8. Yung binasa natin kanina. Ano yun? Isaiah 6 verse 8. Ano sabi dito?
Also, I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? And who will go for us?" Ito yung mahalagang salita. "Here am I, send me." Dapat, hindi, nandito po si brother, nandito po si sister, siya, subo niyo po sila. Hindi sila ang hinahanap ng Panginoon, ikaw. Kasi walang accepted sa gawain ng Panginoon. Ang graduation sa gawain ng Panginoon ay pag tayo po'y patay na. Pero habang buhay pa ho tayo, kasama ho tayo sa soul winning. Kahit ilang taon na po tayo. Kaya kami sa tinatanong ko yung mga young people kung sino yung laging kumaalan. Sino yung hindi, sino yung nililingkod, sino yung hindi. Akala siguro ng iba, pag na-save ka ng 1994, hindi ka na dapat nagsosoul win ngayon. Sandok na na sa Bible yan. May na-save yung 1994 eh. Saan matatagpuan na pag na-save ka ng 1994, 95, 96 sa church dito, hindi ka na dapat nagsosoul win? Handa natin, haharap tayo sa Panginoon. Individually. Oo. Ngayon, kung hindi ka pa marunong mag-soul win, pwede sumama ka lang doon sa marunong. Paano tuto ka din? Pero kung marunong ka, tandaan po natin, dapat tayo ay, number 3, maging available. Available sa gawain ng Panginoon. Why? Because the best ability is availability. Magaling ka nga, nagbibigay ka nga. Ay, isa pa to, isa pang kaugalian ng ibang mga Kristiyano. Kasi po, Pastor, nagbibigay ako. Ngayon, ipakita mo din sa aking verse sa Bible na pag nagbibigay ka ng malaki o nagbibigay ka ng tapat, ay inutusan ka na ng Diyos, i-offset yon sa offering ko para hindi ka na mag-sorry. Ipakita mo sa akin. Kasi may nagbibigay din di ba? Na mga may katulad namin, may member kami sa abroad, na nagbibigay talaga ng malaki. Pero kahit sila, sinasabi ko, mag-sorwining kayo sa bangko. Hindi ibig sabihin nagbibigay kayo ng tapat, ay hindi na kayo magsusorwin. Bakit? Kasi kung dumating ang Panginoon, nasa bangko kayo, paano na? Paano na? Ayun, nag-sorwining sila, yung mag-asawa. Yung nasorwin nila, faithful ngayon, nasa bangko din. Nagbibigay din ng tapat. Diba? At ngayon pwede na siya mga tracks. Siya nagsisimula na mag-reach out. Hindi pwede i-compensate yung offsetting sa negosyo lang yun. Sa tax lang yun. Hindi po yun inutos ng Panginoon na pag tayo nagbibigay ng tapat, hindi ka na magsulit. Alam mo, young people, nag-aaral ako, hindi pa po ako nagsusulwin. At tanong bakit? Kailan ka gagamitin ng Panginoon? Kung ang lahat ng estudyante, nandito, diba, naginig? Kung lahat ng estudyante may makikinig sa Diablo, mag-aral ka muna, huwag ka munang maglingkod. Pag lumaki ka na, saka ka maglingkod. Ang sasabihin naman ng Diablo sa mga nagtatrabaho, busy-busy ka, pagod na pagod ka, tapos magsusulwin ka pa, sasama ka pa sa visitation, ang layo-layo na pinupunta nila, magpahinga ka na lang. Tapos, sasabihin naman ng Diablo sa mga tanda, aba, pagod na pagod ka na nga, matanda ka na, magpahinga ka na. Ihaya mo na yung mga bata maglingkod sa Panginoon. Ikaw naman nakapaglingkod ka na naman ng mahabang panahon. Huwag ka nang maglingkod, huwag ka nang mag-solving. Pag lahat tayo nagpauto sa Diablo, sino pa maiiwan maglilingkod? So, hindi ito edad. Hanggang kaya, dapat maglingkod. Ewan mo ba? Availability. Ezekiel 22, verse 30. Ezekiel 22, verse 30. Ano ang sabi ng Panginoon? Diyan, yung pinakamahalaga, I sought for a man. Ako ay naghahanap ng isang lalaki. Hindi ba pwedeng maging available ka o babae? Hindi ba pwedeng maging available ka para sa gawain ng Panginoon? I sought for a man. Kasi, Pastor, hindi ako qualified.
Excuse lang po yun. Kasi sino po ba ang qualified? Meron ba dito sa ating qualified? Wala. Sa biyaya lamang po ng Panginoon, kahit ako nakakatayo dito. Kung hindi po sa biyaya ng Panginoon, eh di wala din ako dito. Ang gawain sa Taguig ay hindi magpapatuloy kung hindi sa biyaya ng Panginoon. Yung mga nasasave at nababagong buhay at naliligtas, na Sunday may nabaptize sa Pined at may mag-asawang nabaptize doon sa West Remo. Yung mga lalaki, kung makikita nyo sa picture, bouncer daw po siya ng restaurant, ng bar. Kaya pala kapatid, may proseso naman yan. Mahalaga na safe ka, tinatag mo ang Panginoon, at willing ka magpatuloy. Kaya this week, may Bible study kami sa kanila. Dagdag na pamilya po yung, hindi naman bouncer. Eh, laki naman talaga katawan, 5'8". Tapos laki po. So, ibig sabihin po, kahit sino pwedeng maligtas at kahit sino pwedeng gamitin ng Panginoon. Ang tanong lang, available ka ba? Available ka ba? Pwede ka bang maglingkod sa Panginoon? Di ba? Ako'y nakikiusap kung tama yung salita. Pwede ka bang maglingkod sa Diyos? Ligtas ka ba talaga? Ano ba talaga ang kulay mo? Okay? Saan ka ba yari? Sino ba ang ama mo? Kasi pag kilala mo ang Diyos, paglilingkuran mo siya. Pag hindi mo siya kilala, kahit hilahin ka, hindi ka talaga maglilingkod dahil hindi siya ama mo. Pero kung siya ang Diyos mo, hindi ka na kailangang pilitin. Kasi ang sabi sa Bible, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kusang sumusunod ko. Amen po ba mga kapatid? Kaya, ang pinag-usapan natin dito, yung paano maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Number 1, maging mapagkumbaba. Number 2, maging masunurin. And then number 3, maging available. Ang pinipili niya, hindi yung magaling. 1 Corinthians 1:27. Okay? God hath chosen. 1 Corinthians 1:27. God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. Ano yung pinipili niya? The weak to confound the mighty. Okay? Hindi kailangan yung napakagaling mo. Basta malaga, nandiyan ka on time of visitation, nandiyan ka. Hindi ka marunong mag-sorry, pero nandiyan ka, matututo ka din. Gusto mo, magbigay ka ng trust. O pag may tinuturuan, maging silent partner ka. Pero huwag kang papayag, kapatid, na tumatagal ka dito sa church, na kahit isa, wala ka pang nasolving. Haharap ka sa Panginoon, wala ka man lang nakakay sa paanan ni Kristo. Oo, ilan taon ka na? Tanong, ilan na nagtanong? Ay kung tumating ang Panginoon mamaya gabi. O, di ba? Ewan mo ba? Oo. Isip-isip din. Huwag puro pera. Huwag puro aral. Okay yun. Walang problema doon. Pero balance. May time ka sa pag-aaral, may time ka sa trabaho, may time ka sa pamilya, at may time ka sa gawain ng Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. Seek ye first the kingdom of God. In conclusion, have a humble attitude, servant spirit, and a pure heart. Yung puso ko, yung may dadagdag ko yung dalawa, okay? Hindi ko na kasi dinagdag kasi pinatutunan na ako sa kapit. Eksihan daw, hindi eksihan. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. May 20 minutes na po ba? 15 minutes pa lang, ha? Ano pa yung isa? Moreover, it is required still that a man be found faithful. Sana po ay maganda. Reminder, baka minsan namimili ka na sa sobrang trabaho, sobrang pag-aaral, pero yung gawain na Diyos, nakakaligtaan. Paalala, ang mahina na gamot sa taong nakakalimot tayo. Paalala, tayo po yung manalangin. Tayo po natin tumayo. Push na.
Ate po, bigyan ko lang yung pagkakataon na magawa ko sa kanila. Ako na kayo magkakita lahat. At nakita mo, napakahalaga po ng kailan mo na sa puso mo, andun yung desire, tapos mahalaga na gusto mo narinig mo yung mensahe ng Diyos, maging kagamit-gamit ka, nagagamit ka ng Diyos, napapakinabangan ka ng Diyos, na meron at nais mo na may bahagi